Isang lalaki patay matapos paulanan ng bala sa Novaliches, Quezon City. Ibisigan na ng otoridad ang motibo ng pamamaril. Ang report mula kay Oscar Oida. Sa dami ng balang ibinaon sa lalaking ito, di may pagkakailang tiniyak talaga ng salarin na maski himala, di na siya kakayaning buhayin pa. Aabot sa isang magasin ng kalibre 45 baril ang inubos ng suspect sa biktima. Ang mga basyo pa nga, inabutan pa ng mga investigador na nakakalat sa paligid ng biktima sa panulokang ito ng Interior Masaya at Florentina Street sa may barangay Gulod, Novaliches, Quezon City, mag-aalauna na madaling araw. Marami. Bale, 6 sa likod, 4 sa harap. Hindi natin alam kung yung true entry yun. 45. Kinilala ang biktima nang nagpakilalang kaibigan nito sa pangalang Angelito Francisco alias Tom, 39 anyos. Dito sa peryahan, siya naglalakad sa mga taong mga nangaargobyado. Siya ang maareglo. Pag yung naargobyado ka, lalapitan niya para maging kaibigan mo siya. Intaka mga gamit ng biktima. Sa katunayan, nasa bulsa pa nga ang wallet nito. Kaya halos iniaalis na ang posibilidad na biktima siya ng pang-hold up. Samantala, di naman ito ang kauna-una pagkakataon na may napatay sa lugar. Kamakailan lang, isang babae ang natagpuan ditong patay. Ang suspetsya, may kinalaman daw ito sa droga. Ang pagkakalam ko ito, talagang ito ay ng takbuhan ng droga. Yan ang imbestigahan natin. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP magdaraos ng prayer vigil ngayong araw para sa 3 Pilipinong nasa death row sa China. Mamayang alas 6 ng gabi magsisimula ang vigil sa pamamagitan ng isang misa na gaganapin sa Nuestra Señora de Guia Parish Shrine sa Ermita, Maynila. Susundan po ito ng pagdarasal ng Rosaryo. Maging ang Jesus is Lord movement ni Brother Eddie Villanueva umapela sa lahat ng Kristiyanong simbahan sa bansa na ipagdasal ang pagbibigay ng clemency kina Ramon Credo, Elizabeth Batain at Sally Villanueva. Umaasa naman si Vice President Jejo Marbinay na sa pamamagitan ng affidavit na isinumite ni Sally Villanueva, mabibigyan ng konsiderasyon ng korte sa China na ibaba ang sentensya. Sa kanyang sinumpaang salaysay, iginiit ni Villanueva na biktima lang siya ng drug syndicate at kinasangkapan lang daw siya ng kanyang recruiter. Kaugnay po niya, makausap na si Noel Novicio, Second Secretary at Consul of Philippine Embassy sa Beijing, China. Consul Novicio, good morning po. Good morning, Igan, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Ano na po ang natitirang proseso natin para po dito sa 3 bibitayin po bukas? Well, Igan, at ating mga kababayan, hindi po rin po tayo sumusuko. We are still hoping for a miracle, kaya patuloy po ang pakikipag-usap natin sa mga matataas na opisyalis ng pamahalaan ng China para bigyan ng clemency, commutation, o postponement sa pagbitay sa ating mga kababayan. Aha. Yung pagdalaw ng mga kamag-anak at mahal sa buhay, mismong araw po ng execution, sabi niyo sa akin kahapon? Tama yun, Igan. Nakatakdang bumisita ang mga pamilya, mga mahal sa buhay ng ating 3 mga kababayan bukas na umaga. Bibigyan sila ng pagkakataon na mag-usap at nakikiusap tayo sa pamahalang China na bigyan sila ng mahabang panahon para pagkaroon ng pagkakataon na mag-uusap. Si Vice President Jejo Marbinay, Consul, papunta yata dyan para tingnan kung may magagawa affidavit ni Sally Villanueva. Doon sinasabi, biktima lang siya. Ito bang affidavit ni Sally, dati na hong nabasa ito ng korte ng China? Tama yun, Igan. Ang sworn affidavit, sworn statement ni Sally Villanueva na nilagdaan niya ay yun din ang mga sinabi niya sa korte noon nung sa kanyang paglilitis. Opo. So, alam na po ng pamahalang China ang nilalaman ng sworn affidavit niya. At ang purpose naman ng sworn affidavit niya ay para palakasin ang kaso na inihahanda ng NBI laban sa kanyang alleged illegal recruiter. Opo.
Kamusta naman ho itong pamilya ni Batain tsaka nitong si Credo, Consul? Igan, kahapon yung pamilyang Villanueva at Credo, sumulat sila mismo kay Pangulong Hu Jintao ng China. Umaapila sila mismo para bigyan ng clemency, bigyan ng second chance ang sina Sally at Ramon. Opo. At yung kanilang mga sulat ay ibinigay natin kay Pangulong Hu Jintao mismo through the Chinese Foreign Ministry. Opo. So tulad din natin ay hindi pa rin sila sumusuko na yun nga sa kaso ng kanilang mga mahal sa buhay. Opo. Nandito na sa China, nandito na sa Shenzhen ang pamilyang Batain at nasa Xiamen naman ang pamilyang Credo at Villanueva. Okay, Consul, maraming salamat po. Maraming salamat din, Igan, at magandang umaga ulit sa ating mga kababayan. Consul Noel Novicio ng Philippine Embassy sa Beijing. Pagsabog sa isang pagawaan ng bala sa Yemen, 110 ang patay. Hindi naman matukoy kung ilan ang bilang ng mga sugatan. Isang upos ng sigarilyo raw ang posibleng nagdulot ng pagsabog. Naganap muna ang pagsabog matapos looban ng mga militante ang nasabing factory ng bala. Isang araw bago ang pagsabog, nilooban din ng mga pinaghihinalaang miyembro ng Al-Qaeda ang ammunition factory. Salpukan ng truck at oil tanker sa Texas sa Amerika, isa ang patay. Sa lakas ng banggaan, sumabog ang tanker na agad ikinamatay ng driver nito. Critical naman ang kondisyon ng truck driver nang mailabas sa nasusunog na wreckage. Lumabas sa investigasyon na bumabiyahe sa maling lane ang truck dahil sa umano'y kalasingan ng driver. Sinampahan na ng kaso ang truck driver.